Minsan, sa gitna ng karaniwang araw, may mga bagay na biglang dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang liham ang natanggap ko mula sa isang kaibigang matagal nang nawala. Sa pagsilip ko sa sobre, isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Ang pangalan niya ay si Mia, ang kaibigan kong minsang naging katuwang sa lahat ng kalokohan at ligaya noong aming kabataan. Matagal na kaming hindi nagkikita mula nang lumipat siya ng tirahan. Habang binubuksan ko ang sobre, ramdam ko ang pag-akyat ng mga alaala mula sa nakaraan. Ang mga tawanan sa ilalim ng araw, ang mga lihim na tinatago sa ilalim ng kumot tuwing gabi, at ang mga pangarap na aming binuo habang nakahiga sa damuhan. Ngunit bakit ngayon lang siya nagparamdam? Bakit sa gitna ng katahimikan ay bigla siyang nagpadala ng liham? Ang unang linya ng liham ay nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin. Mahal kong kaibigan, kung binabasa mo ito, nangangahulugan lamang na oras na para sa ating muling pagkikita. Sa mga salitang iyon, tila may kung anong init ang bumalot sa aking puso. Muli kong naalala ang kanyang ngiti, ang kanyang halakhak na tila musika sa aking pandinig. Sa bawat salitang aking binasa, ramdam ko ang pagbabalik ng aming pagkakaibigan. Ang liham ay puno ng mga paghingi ng tawad, mga paliwanag sa biglaang pag-alis, at mga pangako ng pagbabalik. Nais niyang magkita kami sa isang lugar na madalas naming tinutungo noon, isang parke sa gilid ng aming bayan. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang pag-alis noon. Ano ang kanyang itinatago? Dumating ang araw ng aming pagkikita at ako'y puno ng halo-halong emosyon. Habang papalapit ako sa parke, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa isang sulok ng parke, nakita ko siya. Nakaupo siya sa upuan, tila malalim ang iniisip. Parang hindi nagbago si Mia. Ang kanyang buhok ay tila sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Lumapit ako sa kanya at sa aming pagkikita, hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang aking bibig, siya na ang unang nagsalita. Salamat at dumating ka. Sabi niya na may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit may kung anong misteryo sa kanyang mga salita. Nag-uusap kami tungkol sa aming mga buhay, sa mga bagay na nangyari sa mga taong lumipas. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may biglang bumagsak mula sa kanyang bag, isang lumang litrato namin. Sa litrato, magkasama kaming nakangiti, ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na kakaibang mensahe na tila hindi ko pa nabasa noon. Sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, sa kabila ng lahat, mayroong isang lihim na hindi ko nasabi. Napuno ako ng pagkalito at takot. Ano ang lihim na iyon? At bakit sa kabila ng lahat, tila may ibang dahilan sa kanyang pagbabalik? Ang aming pagkikita ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pa nabubunyag. Paano kung ang lihim na iyon ay magbago sa lahat ng aming nalalaman? Ang araw na iyon ay tila isang pangkaraniwang araw lamang. Ang sikat ng araw ay banayad, hindi masyadong mainit, at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na nagbigay ng ginhawa sa aking pakiramdam. Ngunit sa kabila ng normalidad ng paligid, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naglalago sa aking dibdib. Maaga pa lamang ay nagising na ako, at habang naghahanda para sa klase, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa liham na natanggap ko kahapon. Isang liham mula kay Mia, ang dati kong matalik na kaibigan. Ang kanyang sulat ay puno ng mga alaalang matagal ko nang kinalimutan, mga sandali ng kabataan na puno ng galak at saya. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang kanyang tawanan, at ang kanyang walang kapantay na pagpapahalaga sa aming pagkakaibigan.
Ngunit higit sa lahat, naroon ang pangako na kami ay magkikita muli. Ako'y narito na sa lugar kung saan dati tayong nagtatagpo. Nais kong muling makita ang iyong ngiti, wika niya sa liham. Ang puok na iyon ay walang iba kundi ang lumang bakuran ng aming paaralan, isang lugar na puno ng mga gunita ng aming kabataan. Dito kami naglaro, nag-usap, at nagbahagi ng mga pangarap. Sa tuwing naaalala ko iyon, may kislap sa aking mga mata, isang kislap ng pananabik at pag-asam. Pagdating ko sa paaralan, ang aking mga hakbang ay tila may sarili ng direksyon patungo sa lugar na iyon. Habang naglalakad, ang mga alaala ng aming kabataan ay muling bumalik sa akin. Ang mga tawanan sa ilalim ng mga puno, ang mga lihim na ibinubulong sa hangin, at ang mga pangarap na binuo sa aming imahinasyon. Lahat ay nagbalik parang isang lumang pelikula na muling ipinapalabas. Nang marating ko ang bakuran, tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa paligid. Ang lugar ay walang pinagbago. Ang mga puno ay naroon pa rin, tila mga tagapagbantay ng aming mga alaala. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, naroon si Mia, nakaupo at nakangiti. Ang kanyang presensya ay parang isang sinag ng araw na nagbigay liwanag sa aking umaga. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago, punong-puno ng buhay at saya. Mia, tawag ko, puno ng pananabik at pagkamangha. Tumayo siya at tumakbo patungo sa akin at kami ay nagyakap ng mahigpit, parang mga batang matagal na hindi nagkita. Ang yakap na iyon ay puno ng mga damdaming hindi maipaliwanag, mga damdaming matagal nang naisantabi sa sulok ng aking puso. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Biro niya habang nakatingin sa akin. Marami nang nagbago, pero parang kahapon lang ang lahat. Oo, parang kahapon lang, tugon ko. Ang dami ko nang gustong sabihin sa iyo, Mia. Ang dami kong gustong itanong. May oras tayo, huwag kang mag-alala, sabi niya, puno ng katiyakan. Pero bago ang lahat, may isang bagay akong gustong ipakita sa iyo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang misteryo na tila isang lihim na matagal na niyang tinatago. Hinila niya ako patungo sa isang bahagi ng bakuran, isang lugar na dati naming pinupuntahan kapag gusto naming mag-isa. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno, may nakabaon na kahon. Ang kahon ay pamilyar sa akin. Ito ang kahon ng aming mga pangarap at lihim, isang lugar kung saan namin inilalagay ang mga bagay na mahalaga sa amin. Binuksan ni Mia ang kahon at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang litrato, kami ni Mia, kasama ang isang batang lalaki. Ang batang lalaki ay may pamilyar na mukha, isang mukha na matagal ko nang hindi nakita. Si Leo, ang isa pa naming kaibigan na bigla na lamang nawala at hindi na namin muling nakasama. Mia, bakit nandito ito? Tanong ko, puno ng pagtataka at kaba. May lihim akong gustong ipaalam sa'yo. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatingin sa akin. Si Leo, siya ay nagbalik at nais niyang makausap ka. Ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na humati sa aking isipan. Si Leo, ang kaibigan naming matagal nang nawala, ay nagbalik. Ang dami kong tanong, ang dami kong gustong malaman. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang kaba at pananabik. Nang gabing iyon, habang ako'y nag-iisip sa bawat nangyari, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Ano ang dahilan ng pagbabalik ni Leo? Ano ang kanyang sasabihin? Sa kabila ng kasiyahan ng muling pagkikita namin ni Mia, ang misteryo ng pagbabalik ni Leo ay nagbigay ng bagong antas ng emosyon sa akin. Sa paglipas ng oras habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, isang bagay ang malinaw sa akin. Ang aming pagkakaibigan ay nasa gitna ng isang bagong simula, isang simula na puno ng mga katanungan at mga sagot na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na kami ni Mia ay haharap sa kung anuman ang dala ng aming nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng lumang bahay na puno ng alaala ng kabataan.
Ito ang lugar kung saan kami madalas magtago ni Lila noong mga bata pa kami. Ang munting kubo sa likod ng bahay ay palaging saksi sa aming mga tawa, luha, at mga lihim na ibinubulong sa hangin. Hindi ko akalain na sa paglipas ng ilang taon, babalik ako dito na may dalang liham na naglalaman ng mga salitang matagal kong inaasam na marinig mula sa kanya. Pumasok ako sa loob ng bahay at sa paglalakad ko patungo sa likod kung saan naroon ang kubo, napansin ko ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ni Lila, tila palaging puno ng buhay at pag-asa, ay nakatingin sa akin mula sa mga larawan. Parang naririnig ko ang kanyang tawanan sa bawat hakbang ko. Muli kong binasa ang liham na natanggap ko ilang araw na ang nakalipas. Mahal na kaibigan, ang bungad ng liham. Hindi ko alam kung paano magsisimula, ngunit alam kong kailangan kitang makita. Maraming taon ang lumipas at marami na ring nagbago. Ngunit ang alaala ng pagkakaibigan natin ay palaging nananatili sa akin. Magkita tayo sa kubo, kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang mga salitang iyon ay tila isang musika na muling gumising sa akin mula sa mahabang pagtulog. Pakiramdam ko, bumabalik ang lahat ng nararamdaman ko noong mga panahong magkasama kami. Ang kubo ay tila nananatiling hindi nagalaw ng panahon, kahit na ang paligid ay nagbago na. Pagdating ko sa kubo, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa akin ng mga alaala. Naupo ako sa bangko kung saan kami madalas magkwentuhan, nang biglang may narinig akong yapak mula sa likuran. Bumilis ang tibok ng puso ko at sa paglingon ko, naroon si Lila. Nakangiti at tila walang pinagbago. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan, sabi ni Lila, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya, ang pag-aalalang nawala sa mga taon ng hindi pagkikita. Alam mo namang hinding-hindi kita makakalimutan, sagot ko. Ang liham mo ang nagpabalik sa akin. Nag-usap kami ng matagal, nagbahagi ng mga kwento ng buhay na aming pinagdaanan sa mga taon ng pagkakahiwalay. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi, may mga lihim na hindi mabigkas. Alam kong may kulang, may kwento siyang hindi pa nailalabas. Ngunit hindi ko siya pinilit. Alam kong darating ang oras na siya mismo ang magbubukas ng mga lihim na iyon. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang ambiyanse sa lugar. Habang naglalakad kami, napansin kong may itinatago si Lila sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi ko na matiis ang kuryosidad kaya tinanong ko siya, Lila, may kung ano kang itinatago, hindi ba? Tanong ko, sabay turo sa bulsa ng kanyang jacket. Napahinto siya, tila nagdadalawang isip kung ibubunyag ba ang kanyang lihim. Sa huli, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ang dahilan kung bakit kita pinatawag, sabi niya habang inaabot sa akin ang kahon. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang lumang pendant na may nakaukit na simbolo na pamilyar sa akin. Ito ang pendant na palaging suot ni Lila noong bata pa kami. Simbolo ito ng aming pagkakaibigan. Isang pangako na palaging magiging magkaibigan kahit anong mangyari. Alam kong matagal na itong nawala, sabi ni Lila. Ngunit natagpuan ko ito sa isang hindi inaasahang lugar. May kwento ito at ito ang dahilan ng aking pagkawala. Bago ko pa man maisip ang mga susunod na tanong, biglang may narinig kaming yabag ng mga paa mula sa likod ng kubo. Ang tunog ay tila nagmumula sa isang tao na nagmamadali. Bumagsak ang tensyon sa hangin at pareho kaming napatingin sa direksyon ng tunog. May kailangan kayong malaman, sabi ng isang pamilyar na boses mula sa dilim. Ang boses na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Hindi ko inaasahan ang pagbabalik niya, ang taong naging bahagi ng aming nakaraan, si Mateo. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng maraming tanong,
mga tanong na alam kong hindi basta-basta masasagot. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang mga lihim na nag-uudyok sa isang bagong kabanata ng aming buhay. Ano ang dala niya? Ano ang kwento sa likod ng pendant na iyon? Sa gabing iyon, alam kong magsisimula ang isang bagong yugto na puno ng pagsubok at pag-unawa. Mula nang natanggap ko ang liham ni Marco, bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng aming pagkakaibigan. Ang mga tawanan namin sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang mga tagpo sa likod ng silid-aralan kung saan kami madalas mag-usap tungkol sa mga pangarap at takot, at ang mga gabing magkasama kaming nagmamasid sa mga bituin. Sa bawat pagsilip ko sa lumang kahon ng mga sulat, damang-dama ko ang pagkukulang ng mga panahong hindi kami nagkasama. Nang bumalik si Marco sa aming bayan matapos ang ilang taon, hindi ko alam kung paano ko siya sasalubungin. Ako ba ay magagalit sa kanya dahil sa biglaang pag-alis na walang paliwanag, o magiging masaya dahil muli ko siyang makikita? Lumikha ako ng libu-libong eksena sa aking isipan kung paano kami muling magkikita. Ngunit isa lamang ang tiyak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Umaga ng Sabado nang makuha ko ang isa pang liham sa aking mailbox. Kilala ko ang sulat kamay na iyon, malinis at maayos, na laging may kaunting pagkiling sa kaliwa. Sa loob nito, nakasaad na nais niyang magkita kami sa parke kung saan kami madalas maglaro noong bata pa kami. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang pagkawala at muling simulan ang aming pagkakaibigan. Ang simpleng imbitasyon na iyon ay nagdulot sa akin ng magkahalong damdamin ng kaba at pananabik. Habang papalapit ako sa parke, hindi ko maiwasang isipin ang mga pagkakataong talagang nag-iba na kami. Sa loob ng mga taon, marami nang nangyari sa buhay ko. Mga bagong kaibigan, mga bagong karanasan, at mga bagong pananaw sa buhay. Paano kung hindi na kami magkasundo? Paano kung hindi na kami pareho? Pagdating ko sa parke, agad kong nasilayan si Marco. Nakaupo siya sa bangko kung saan kami madalas umupo noon. Parang walang nagbago sa kanya. Ang kanyang maitim na buhok ay tila hindi nagalaw ng panahon, at ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng sigla. Ngunit may isang bagay sa kanyang postura na nagsasabi ng ibang kwento. May bigat sa kanyang balikat na noon ay hindi ko napansin. Marco, tawag ko sa kanya, halos pabulong. Bumaling siya sa akin at ngumiti, isang ngiti na puno ng alaala at pangako. Alam kong marami kang tanong, panimula niya, at ako'y tumango. Bakit ako umalis? Bakit hindi ako nagpaalam? Lahat ng iyon ay may dahilan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Nang umalis ako, hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo. May mga bagay sa buhay ko na kailangang ayusin, mga bagay na hindi ko maipaliwanag noon. Pinilit kong intindihin ang kanyang mga salita. Ang sakit na nadama ko noon ay unti-unting napapawi ng kanyang sinseridad. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang agam-agam. Ngunit bakit ngayon ka bumalik? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng aking pag-aalinlangan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik, sagot niya. Naging mahirap ang mga nakaraang taon, at sa kabila ng lahat ng nangyari, ikaw pa rin ang nag-iisang tao na palaging nagpaparamdam sa akin ng tahanan. Nakakatuwa at nakakabagbag damdamin ang kanyang mga salita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at duda sa aking puso. Ngunit, patuloy niya, may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Isang bagay na hindi mo inaasahan. Tumigil siya sandali, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang kanyang mga mata ay tila nagsisiyasat ng reaksyon na maaaring mangyari sa akin. Sa mga taong lumipas, hindi lang ako nag-iisa. May kasama akong nagpalakas sa akin, isang tao na naging bahagi na rin ng buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanyang revelasyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa para sa kanya o manghinayang sa pagkawala ng isang bahagi
na inaakala kong sa akin lang. Napansin ni Marco ang pag-aalinlangan sa aking mukha. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo, ngunit hindi ko nais na magtago ng kahit ano sa'yo. Ang pagkakaibigan natin ay hindi dapat naglalaman ng mga lihim. Huminga ako ng malalim, pilit na inaalis ang sakit na nararamdaman ko. Marco, ang mahalaga ay nandito ka ngayon. Kung ano man ang nangyari, alam kong magiging maayos tayo. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang isang bagay na hindi ko maunawaan. Isang lihim na tila nagpapatuloy na hindi ko pa ganap na natutuklasan. Sa paglipas ng oras, patuloy kaming nag-usap, nagbalik tanaw sa mga alaala at nagbahagi ng mga bagong kwento. Ngunit sa bawat tawanan, sa bawat kumpas ng hangin, naroon ang pakiramdam na may isang bahagi ng kwento ni Marco na hindi pa niya na ipapahayag. At sa huli, habang papalubog na ang araw, sinabi niya, may isa pang liham na nais kong ibigay sa iyo, ngunit hindi ngayon. Kapag handa ka na, napatingin ako sa kanya, nagtatanong, ngunit may pasasalamat. Ngayon, alam ko na ang muling pagkikita namin ay simula lamang ng isang mas malalim na kwento. At sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang lihim na magbibigay daan sa bagong kabanata ng aming pagkakaibigan. Mula sa aking pagkakatayo sa harap ng lumang bahay ni Lila, hindi ko mapigilang bumalik sa nakaraan. Ang mga alaala namin ay tila mga lumang pelikula, madilim ngunit puno ng kulay. Ang halakhak niya, ang mga kakulitan namin, mga lihim na ibinubulong sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala nang siya'y biglang lumisan ng walang paalam. Nang makaabot ako sa pintuan, bumungad ang isang kahon sa aking paanan. May nakasulat na pangalan ko sa ibabaw nito, sa sulat kamay na hindi ko makakalimutan. Ang mga letra ay pamilyar, tila mga lumang kaibigan na muling nagpakita. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at natagpuan ang isang liham. Minamahal kong kaibigan, ang bungad ng liham. Nakaramdam ako ng kakaibang kilig at kaba. Alam kong matagal na tayong hindi nagkita, ngunit palagi kitang naaalala. Ang mga araw na magkasama tayo ay isa sa pinakamamahal kong alaala. May mga dahilan kung bakit ako umalis at hindi mo alam kung gaano ko hinangad na ipaliwanag ang lahat, ngunit natakot ako. Natakot akong makita ang galit sa iyong mga mata, ang pagkabigo na dala ng aking pag-alis. Ang mga salitang iyon ay tila mga pangungusap na matagal ko nang hinintay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto ko bang umiyak, magalit, o magpasalamat? Maraming taon ang lumipas at sa bawat araw ay dala ko ang bigat ng aking pag-alis. Ngunit sa wakas nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng ito. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit gusto kita muling makasama. Sana'y mabigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Tumigil ako sandali sa pagbabasa. Ang puso ko'y pumipintig ng mabilis. Hindi ko alam kung handa ba akong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ang liham ay may kasamang larawan. Ang lumang larawang kinuha namin sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay namin. May isang bagay na dapat mong malaman. Ang dahilan ng aking pag-alis ay hindi lamang dahil sa takot o pagkasira ng loob. May nangyari na hindi ko inaasahang mangyayari. Nagkaroon ng masalimuot na sitwasyon sa pamilya ko at kinailangan kong umalis para sa kanilang kaligtasan. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil hindi ko nais na madamay ka. Ang mga salitang iyon ay parang mga patak ng ulan sa tigang na lupa. Nagsimula akong maunawaan, bagamat maraming tanong ang nananatili. Ngunit ngayon, bumalik ako hindi lamang para sa iyo, kundi para sa akin. Nais kong simulan muli ang ating pagkakaibigan. Nais kong magpatuloy sa buhay na hindi na binabalot ng lihim at takot. Nais kong malaman mo na kahit sa mga panahong hindi tayo magkasama, ikaw ay palaging nasa puso ko.
Ang mga huling linya ay tila boses ni Lila na bumubulong sa aking tenga. Ang damdamin ng pagkakaibigan na matagal nang nawala ay muling bumalik. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Maraming tanong ang bumabalot sa aking isip, maraming emosyon ang tila naguumpugan sa aking dibdib. Habang hawak ang liham, narinig ko ang yabag sa likuran ko. Mabilis akong lumingon, inaasahan ko na si Lila ang makikita ko. Ngunit tila ba ang bawat hakbang ay may kasamang anino ng nakaraan. Kamusta ka na? Ang boses na bumungad sa akin. Isang pamilyar na tinig, ngunit hindi kay Lila. Siya ay si Marco, ang pinsan ni Lila na nagpakita rin ng walang pasabi. Ang tingin niya sa akin ay puno ng misteryo at ang ngiti niya ay may kasamang alinlangan. May kailangan kang malaman, dagdag niya, habang ang mga mata niya ay tila nagkukubli ng lihim na hindi ko inaasahan. Mula sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagragasa ng hindi inaasahang kaba. May bahagi ng kwento na hindi ko pa alam, isang twist na maaaring magbago ng lahat ng aking nalalaman. Ang tanong ko ay, handa ba akong malaman ang buong katotohanan? Ano ang lihim na dala ni Marco at paano ito makakaapekto sa muling pagkikita namin ni Lila? Sa puntong iyon, alam kong ang liham ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Isang kwento na puno ng pagkakaibigan, pag-asa, at mga lihim na magbibigay linaw sa aming nakaraan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong isang pagsubok ang naghihintay, isang cliffhanger na magdadala sa amin sa hindi inaasahang landas. Mula nang matanggap ko ang liham ni Leo, ang kaibigan kong matagal nang nawala, hindi ako mapakali. Ang bawat salita sa kanyang liham ay tila may misteryong bumabalot, mga tanong na hindi pa nasasagot, mga alaala ng aming pagkakaibigan na muling bumabalik. Sa tuwing binabalikan ko ang liham, nararamdaman kong may kung anong pangako ang dala nito. Pangakong muling pagkikita, pangako ng pag-unawa sa mga nangyari sa aming dalawa. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganitong pagkakataon, sa ganitong lugar. Ngunit isang bahagi ng aking puso ay umaasa pa rin, umaasang makita ang kaibigan kong si Leo na naglaho ng wala man lang pasabi. Nagsimula ang lahat sa isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Danica, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Ako ito, si Leo. Hindi ko alam kung paano ako makakatugon. Ang damdamin ko ay magkahalo, tuwa, takot, galit. Ngunit higit sa lahat, ang pananabik ang nangingibabaw. Leo, nasaan ka? Tanong ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Nasa tabi mo lang ako, Danica. Nasa bayan na ako, sagot niya. Bawat salita ay tila nagdadala ng bigat, ng kasaysayan. Gusto kitang makita, kailangan natin mag-usap. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag akong makipagkita. Nagkasundo kami sa isang lokal na parke kung saan madalas kaming tumambay noong kabataan namin. Ang mga puno ay tila saksi sa aming mga tawanan, mga kwento at mga pangarap. Sa isang bench sa ilalim ng malaking puno, doon kami nagkasundong magkita. Pagdating ko sa parke, ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Tumingin-tingin ako sa paligid sa mga pamilyar na tanawin. At doon, sa lilim ng puno, nakita ko siya, si Leo, ang kaibigan kong nawala. Naglakad ako papalapit sa kanya, hindi alintana ang damdaming bumabalot sa akin. Sa isang iglap, ang mga tao ng hindi pagkikita ay tila naglaho. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap, ang yakap na puno ng kuwentong hindi pa naisisiwalat. Danica, salamat sa pagpunta. Bungad ni Leo, habang kami ay naupo sa bench. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito ang pag-asa. Walang anuman, Leo. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nawala? Tanong ko, diretso sa punto. Huminga siya ng malalim, tila bumubuo ng lakas ng loob para magkwento. May mga bagay na kailangan kong harapin, mga bagay na hindi ko maipaliwanag noon.
May mga pagkakamali akong nagawa, mga desisyong nagdala sa akin sa landas na hindi ko inaasahan. Habang siya ay nagkukwento, nararamdaman kong may mabigat na pasanin si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng mga karanasang hindi ko inaakalang mararanasan niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang kanyang pagnanais na makipag-ugnayan, ang pagnanais na muling buuin ang nasirang pagkakaibigan. Danica, may isa pa akong liham para sa iyo, sabi niya habang iniabot ang isang sobre. Ang sobre ay tila may bigat, hindi pisikal kundi emosyonal. Leo, ano ito? Tanong ko habang tinititigan ng sobre. Buksan mo at makikita mo, sagot niya, puno ng pag-aalala. Nang buksan ko ang sobre, bumungad sa akin ang isang maliit na piraso ng papel at isang larawan na nagpapakita sa amin noong kabataan namin, masaya at walang alalahanin. Ngunit higit sa lahat, ang nakasulat sa papel ang nagbigay ng pagkagulat sa akin. Isang pangalan, isang tao mula sa aming nakaraan na hindi ko inaasahang babalik sa usapan. Si Mark? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Si Mark, ang kaibigan namin na nawala ng mas maaga kaysa kay Leo, ang kaibigan namin na iniwan kami ng maraming tanong. Ang pangalan ni Mark ay tila nagdadala ng mga alaala ng mga araw na puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Oo, Danica. Kailangan natin siyang hanapin. Kailangan nating malaman ang katotohanan, sagot ni Leo, puno ng determinasyon. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng twist sa aming pagkikita. Ang muling paglitaw ni Leo ay hindi lamang tungkol sa aming pagkakaibigan, kundi tungkol sa isang mas malalim na misteryo na bumabalot sa aming nakaraan. Ang paghanap kay Mark ay tila isang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kabanata na puno ng pag-asa at takot, isang kabanata na hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko rin matanggihan. Habang nakaupo kami sa bench, naisip ko ang mga posibilidad, ang mga lihim na maaaring bumalot sa aming nakaraan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang lakas ng aming pagkakaibigan. Ang lakas na muling bubuo sa amin sa kabila ng lahat ng pagsubok. At sa pagdilim ng paligid, alam kong ang aming muling pagkikita ay simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng tanong, ngunit kasabay nito, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa isa't isa. Sa likod ng mga liham, sa likod ng mga alaala, naroon ang isang kwento ng pagkakaibigan na hindi patapos, isang kwento na handa naming muling isulat. Sa mga sandaling iyon, habang nakaupo ako sa hardin ng aming lumang bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Ang lugar na ito ay puno ng alaala, mga alaala ng isang pagkakaibigang minsang naging matibay at tila walang hanggan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naglaho ang mga alaala sa alikabok ng panahon, ngunit ang liham na natanggap ko kamakailan ay muling bumuhay sa mga ito. Ang liham mula kay Elisa, ang matalik kong kaibigan mula sa aming kabataan, ay dumating sa isang makapal na sobre na may pangalan ko na isinulat sa pamilyar na sulat kamay. Hindi ko na matandaan kung kailan kami huling nagkita. Ang huling mga alaala ko sa kanya ay noong kami ay magkasama sa pagtatapos ng high school, puno ng pangarap at mga plano para sa kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, nakalimot kami sa isa't isa, dala ng iba't ibang landas na aming tinahak. Ngunit sa mga salita ng kanyang liham, naramdaman ko ang bigat ng aming nakaraan. Sa bawat talata, naroon ang kanyang mga pag-asa, takot at pangarap na tila hindi nagbago. Sinabi niya na nais niyang makipagkita muli upang buhayin ang mga alaala at simulan ang bagong kabanata ng aming pagkakaibigan. Habang binabasa ko ang liham, hindi ko maiwasang maalala ang mga tawanan namin sa ilalim ng lilim ng mga puno, ang mga pag-uusap na walang patid at ang mga pangakong hindi namin natupad. Sa kabila ng distansya, naroon pa rin ang koneksyon.
isang bagay na hindi kailanman nawala sa kabila ng panahon. Sa kanyang liham, sinabi niya na magkikita kami sa parehong parke kung saan kami madalas magpunta noon. Sa loob ng maraming taon, iniwasan ko ang lugar na iyon, natatakot na muling balikan ang mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman kong kailangan kong humarap sa nakaraan. Hindi lamang para kay Elisa, kundi para sa sarili ko rin. Dumating ako sa parke nang may halong kaba at pananabik. Ang oras ay tila bumagal habang naglalakad ako papunta sa aming paboritong pwesto. Sa malayo, natanaw ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa ilalim ng lilim ng puno, ang parehong puno na naging saksi sa aming kabataan. Si Elisa. Hindi nagbago ang kanyang ngiti, ang nangiting palaging nagdudulot ng kapanatagan sa akin. Sa bawat hakbang palapit, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na naglagay ng distansya sa aming dalawa. Sa wakas, nagkaharap kami at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbalik ng isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. Nag-usap kami ng matagal, nagbahagi ng mga kwento tungkol sa aming mga buhay, mga pagsubok at tagumpay. Walang kapantay ang pakiramdam ng muling pagkikita, na parang bumalik kami sa mga araw na puno ng saya at walang alalahanin. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang lungkot sa mga mata ni Elisa, isang bagay na tila pilit niyang itinatago. Sinubukan kong alamin kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit patuloy niyang iniwasan ang paksa. Sa wakas, habang papalubog ang araw, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya ako nandito, hindi lamang para sa pagkakaibigan natin. May nais akong ipahayag na matagal ko nang kinikimkim. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng bahagya, ngunit naroon pa rin ang lungkot. May kinalaman ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay noon. Hindi ko alam ang aking mararamdaman. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking puso, isang pakiramdam ng pagkabahala sa mga darating na sandali. Ngunit bago pa man niya masabi ang lahat, isang grupo ng mga tao ang dumating sa parke, malapit sa amin at nagdulot ng kaguluhan. Nagising ang aking atensyon mula sa pag-uusap namin at nakita ko ang mga taong iyon na tila nag-aaway. Ang kanilang mga boses ay nagiging mas malakas at ang sitwasyon ay nagiging tensyonado. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumingin si Elisa sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kailangan natin umalis, sabi niya na hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Ngayon na, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa kanyang tinig, naramdaman kong may mas malalim na dahilan kung bakit kailangan naming umalis. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas nakakabalisa, ang mga taong nasa paligid namin o ang lihim na nais niyang ipahayag. Habang tumatakbo kami palayo, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ano ang lihim na iyon at paano ito makakaapekto sa aming muling pagkikita? Sa mga araw na lumipas mula nang matanggap ko ang liham ni Miguel, ang aking mundo ay tila isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood. Hindi ko maialis sa isip ko ang mga salitang kanyang isinulat, ang mga pagkakamaling hindi ko napansin noon at ang mga pahiwatig na tila naging malinaw na ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na ito, ang araw ng muling pagtatagpo. Nasa harap ako ng isang maliit na kafe sa gilid ng bayan, ang paborito naming tambayan noong high school. Maraming alaala ang bumalik sa akin habang hinihintay ko si Miguel. Ang mga tawanan, ang mga lihim na ibinahagi, ang mga pangarap na binuo namin para sa aming kinabukasan. Habang nakaupo ako sa isang mesa sa labas, napansin ko ang pagdating ng isang pamilyar na figura. Si Miguel. Naglakad siya na parang walang nagbago, ngunit sa kanyang mga mata may seryosong bagay na tila nagkukubli.
Nagsalubong ang aming mga tingin at sa isang iglap, ang mga taon ng hindi pagkikita ay tila natunaw. "Kamusta ka na, Luis?" Bati ni Miguel kasabay ng isang ngiti na puno ng pangungulila. "Miguel," sagot ko, pilit na itinatago ang halo-halong emosyon. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Umupo siya sa harap ko at pareho kaming natahimik. Ang katahimikan ay hindi ang uri na nagdudulot ng alanganin, kundi ang uri na puno ng mga hindi nasabi sa nakalipas na panahon. Huminga ako ng malalim at nagsimula. "Bakit ka nawala ng ganun na lang?" Tanong ko. Sa wakas ay nailabas ko rin ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Hindi agad sumagot si Miguel. Tumingin siya sa akin at kitang-kita ko ang bigat sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Pero ngayon, gusto kong ipaliwanag ang lahat. Lumunok ako, naramdaman kong ang susunod niyang sasabihin ay magdadala ng malaking pagbabago sa aking pananaw sa lahat ng nangyari. "Natatandaan mo ba si Rachel?" Tanong niya, at ang pangalan na iyon ay tila isang kutsilyo na tumarak sa aking puso. Si Rachel, ang babae na pareho naming minahal, ngunit sa huli ay naging dahilan ng aming pagkakalayo. "Oo," sagot ko, iniwasan ang kanyang mga mata. "Siya ang dahilan kung bakit ako umalis," pag-amin ni Miguel. "Subalit hindi sa paraang iniisip mo." Naguguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Rachel at ako. May mga bagay na masyadong komplikado. Nang umalis ako, hindi ito dahil sa kanya. Umalis ako dahil may sakit siya. Isang sakit na hindi namin inaasahan. Natigilan ako sa kanyang sinabi. "Hindi ko inasahan ang revelasyon na iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Inisip ko na magiging mas madali para sa inyong dalawa kung wala ako. Pero sa huli, nagkamali ako. Hindi ko siya natulungan. At lalo kitang nasaktan." Ang mga salita ni Miguel ay tumama sa akin na parang isang malaking alon. Sa lahat ng taon ng pagkakaibigan namin, hindi ko inisip na may ganoong kalalim na dahilan ng kanyang pagkawala. Si Rachel, paano na siya ngayon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang pighati sa kanyang mga mata. Wala na siya, Luis, pumanaw na siya 2 buwan pagkatapos akong umalis. Naramdaman ko ang pagbigat ng mundo, ang pagkawala ng isang kaibigan at ang bigat ng mga hindi nasabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na iyon. "Pasensya ka na, Luis. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito noon," sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang damdamin ay masalimuot at mahirap iugnay sa mga salita. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan naming ipagpatuloy ang buhay. Bitbit ang mga alaala ni Rachel. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Sinulyapan niya ito at nagbago ang kanyang ekspresyon. "Luis, kailangan kong umalis. Mayroon akong isang bagay na kailangang asikasuhin." Naiwan akong nag-iisa, puno ng mga tanong at pag-aalala. Ano pa kaya ang hindi niya sinasabi? At bakit parang may malaking bagay siyang ikinukubli pa rin? Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, isang bagay ang bumabagabag sa akin. May lihim pa ba si Miguel na hindi niya nasabi? At kung mayroon man, handa ba akong malaman ang katotohanan? Na pagkasunduan naming magkita sa aming paboritong tambayan, sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa likod ng lumang simbahan. Ito ang lugar kung saan kami madalas magtagpo noong bata pa kami, noong ang tanging iniisip namin ay kung paano makakapasok sa eskwelahan nang hindi nahuhuli sa pagtakbo. Ngayon, bumalik ako sa lugar na iyon, dala ang liham na natanggap ko mula kay Lino matapos ang ilang taon ng hindi pagkikita. Ang araw ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, ngunit ramdam ko ang init ng tag-init na nag-aalab sa aking balat.
Ang bawat hakbang ko patungo sa puno ng akasya ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan sa muling pagkikita namin ni Lino. Ngunit may bahagi ng puso ko na naglalayong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang biglaang pagkawala. Nang makarating ako sa ilalim ng puno, nakita ko si Lino na nakaupo sa lumang bangko. Ang kanyang mukha ay tila ba natatakpan ng mga alaala ng kahapon. May saya, may lungkot, at may misteryo. Nagkatinginan kami at sa kabila ng mga taon ng pagkakahiwalay, naramdaman ko ang koneksyon na hindi kailanman naglaho. Kamusta ka na, Lino? Bungad ko, pilit na hinahanap ang tamang salita upang simulan ng pag-uusap. Masaya akong makita ka, Marco. Sagot niya, may halong ngiti at lungkot sa kanyang mga mata. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Sa pag-uusap namin, binalikan namin ang mga alaala ng aming kabataan, mga tawanan, laro at simpleng saya. Ngunit sa kabila ng mga kwentong iyon, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Ang liham na kanyang ipinadala ay puno ng mga pahiwatig na may nais siyang ipabatid na hindi niya masabi noon. Bakit ka bigla na lang nawala, Lino? Tanong ko sa kanya. Ang kuryosidad ay hindi ko mapigilan. Huminga siya ng malalim bago sumagot. May mga bagay na nangyari sa pamilya ko, Marco. Mga bagay na hindi ko ginustong mangyari, ngunit kailangan kong harapin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi, ngunit sa kabila nito, may bahaging hindi ko pa rin maintindihan. Siya ay tila nag-aalangan, tila may takot na dulot ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Bakit ngayon ka lang nagpakita ulit? Tanong ko, nararamdaman ang kaba sa aking dibdib. Sa loob ng mga taon, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga nangyari. Natakot ako. Natakot akong baka hindi mo maintindihan o masaktan ka. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Habang nag-uusap kami, nagulat ako nang may ibinukas siyang lumang kahon mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay mga lumang larawan, mga sulat at isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lumang locket na may larawan ng kanyang pamilya. Ang mga mata ni Lino ay pinuno ng luha habang hawak ito. Marco, may sikreto akong matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, ang mga nangyari sa pamilya ko. May kinalaman ito sa mga bagay na hindi ko inaasahang dadalhin sa akin ng buhay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tensyon na pumapagitna sa amin. Ang liham na iyon, ang locket, ang mga alaala, lahat sila ay tila may pinagtatalunan sa pagitan ng katotohanan at mga misteryo. Ang mga bagay na hindi ko maabot, ngunit ramdam ko ang kanilang bigat. Bukas, Marco, gusto kong ipakita sa iyo ang isang lugar, sabi ni Lino. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. May kailangan kang malaman at sana maintindihan mo. Sa paglipas ng mga oras, nagpaalam kami sa isa't isa, ngunit sa kabila ng aming pag-uusap, may bahagi ng puso ko na puno ng kaba at pananabik. Ano ang kanyang ipapakita sa akin bukas? Ano ang lihim na matagal niyang itinago? Habang naglalakad ako pauwi, dala ang mga tanong sa aking isipan. Biglang umihip ang malakas na hangin, tila nagdadala ng mensahe mula sa nakaraan. Sa ilalim ng puno ng akasya, iniwan ko ang bahagi ng aking sarili, hinahanap ang mga kasagutan sa mga katanungan na bumabalot sa aming pagkakaibigan. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang isang hindi kilalang tao, suot ang madilim na jacket at iniabot sa akin ang isang maliit na pakete. Para kay Lino, sabi niya at saka naglaho sa dilim. Bumalik ako sa puno ng akasya. Dala ang pakete. Ang aking puso ay tila nagdadala ng bigat ng 100 misteryo. Ano ang laman ng pakete? Ano ang magiging epekto nito sa amin ni Lino? Sa gabi na iyon, natulog akong puno ng tanong.
Ano ang lihim na nagtatago sa likod ng mga taon ng aming pagkakahiwalay? At ano ang magiging papel ng pakete sa kwento ng aming pagkakaibigan? Sa kinabukasan, alam kong ang aming muling pagkikita ay hindi lamang tungkol sa mga alaala ng kahapon, kundi sa pagharap sa mga lihim na nagbukas ng bagong yugto sa aming buhay. Matapos ang ilang taon ng katahimikan, isang araw ay natanggap ko ang isang liham na tila nagmula sa nakaraan. Ang liham na ito ay mula kay Alex, ang matalik kong kaibigan noong kabataan namin. Ang aming pagkakaibigan ay puno ng mga alaala, mga pangarap na sabay naming binuo, at mga pangakong akala ko'y hindi na muling mabubuhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, kami ay nagkahiwalay ng landas, nagkalayo hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Kaya't ang pagtanggap ko ng liham na ito ay nagdulot sa akin ng halo-halong emosyon. Bago ko ito buksan, huminga muna ako ng malalim. Nagtataka ako kung ano ang laman ng liham na ito. Bakit? Sa lahat ng oras, ngayon pa. Sa pagbukas ko ng sobre, bumungad sa akin ang pamilyar na sulat kamay ni Alex. Ang kanyang mga letra ay tila sumisigaw ng mga alaala mula sa nakaraan. Sinimulan kong basahin ang bawat linya at sa bawat salita ay bumabalik ang mga alaala ng kabataan namin. Minamahal kong kaibigan, ito ang simula ng kanyang liham. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng mga nangyari sa kanya sa mga nagdaang taon. Kinuwento niya ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, ang mga bagong tao na kanyang nakilala, at ang mga karanasang nagpatibay sa kanya bilang isang tao. Ngunit higit sa lahat, ikinuwento niya kung paano niya ako palaging naaalala sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Madalas kitang naaalala, lalo na kapag nasa mga lugar ako na tila pamilyar sa atin noon, pagsusulat ni Alex. Nais kong bumalik, nais kong makipag-ugnayan sa iyo, ngunit may mga pagkakataong nag-aalinlangan ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita. Ilang beses ko rin ba siyang naisip? Ilang beses ko rin bang hiniling na sana'y makabalik kami sa dati? Ngunit sa bawat pagkakataon, mas pinili kong manahimik, takot na baka hindi na kami muling makahanap ng koneksyon. Habang binabasa ko ang liham, isang bahagi nito ang pumukaw sa akin ng lubusan. May isang bagay akong nais sabihin sa iyo, isang bagay na matagal ko nang tinatago, sabi ni Alex. Ang kanyang mga salita ay tila may bigat, may misteryo. Ano kaya ang kanyang tinutukoy? Sa puntong ito, bumalik sa akin ang alaala ng huling beses kaming nagkita. May kakaiba sa kanyang mga mata noong araw na iyon, parang may gustong sabihin ngunit pinili niyang manahimik. Ngayon, sa wakas, heto na ang pagkakataon. Ito ay tungkol sa lihim na matagal ko nang kinikimkim, patuloy niya. Isang lihim na nagbago sa takbo ng buhay ko, isang lihim na umabot sa puntong kailangan kong umiwas sa iyo. Umikot ang aking mundo sa mga salitang iyon. Ano kaya ang naging lihim ni Alex? Bakit niya kinailangan umiwas? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, puno ng kaba at pananabik. Ang huling bahagi ng kanyang liham ay ang pinaka nakakagulat. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, ngunit kailangan kong malaman mo ang katotohanan. Nais kong sabihin ito sa iyo ng harapan, kaya't hinihintay kita sa lugar na dati nating pinupuntahan. Nasa ilalim ng puno ng mangga sa parke kung saan tayo laging naglalaro. Nang binasa ko ang huling pangungusap, agad kong naramdaman ang pagnanasa na pumunta sa lugar na iyon. Ngunit sa likod ng pananabik na iyon, naroon ang takot. Takot sa kung ano ang maaari kong malaman. Takot sa kung paano ito magbabago sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang lihim na iyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko maaring palampasin ang pagkakataong ito. Kaagad kong binalot ang aking sarili ng damit at naglakad patungo sa parke.
Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbalik ng mga alaala, ang tawanan, ang mga pangarap, ang mga pangako. Pagdating ko sa parke, kitang-kita ko si Alex sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatayo siya roon, tila nag-aantay. Sa kanyang mga mata naroon ang tensyon at pag-asa. Sa isang iglap, nagkatitigan kami at naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim na tila nakabitin sa hangin. Habang papalapit ako, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano kaya ang lihim na iyon? Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong marinig ang katotohanan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng oras. Ang oras na nagdaan, ang oras na nagkahiwalay kami, ang oras na muling nagtagpo kami. At sa ilalim ng punong mangga, sa lugar kung saan nag-umpisa ang lahat, alam kong ito na ang simula ng bagong yugto ng aming pagkakaibigan. Ngunit ano kaya ang lihim na iyon? Ano ang katotohanan na kailangan kong malaman? Habang nakatayo ako roon, ang tanong na iyon ang bumabalot sa akin, naghihintay ng kasagutan. Minsan, sa tahimik na pag-ikot ng mundo, may mga lihim na nabubunyag sa paraang hindi inaasahan. Ang mga liham na dumating sa akin ay tila mga hibla ng nakaraan, mga piraso ng alaala na bumabalik upang mangusap, upang magpahiwatig ng mga bagay na walang katiyakan. Ngunit ang huli kong natanggap mula kay Miguel, ang kaibigan kong matagal nang nawala sa aking buhay, ay may daladalang kakaibang damdamin. Isang halo ng saya, takot, at misteryo. Ang mga pahina ng kanyang liham ay punong-puno ng kwento, mga kwento ng paglalakbay, ng mga bagong kaibigan, ng mga pangarap na natupad, at ng mga pangarap na patuloy na hinahabol. Ngunit sa likod ng bawat salita, ramdam ko ang pilit niyang pagtatago ng isang bagay. Isang bagay na tila nais niyang ipahayag, ngunit nag-aalangan. Alam mo ba, simula ng kanyang liham, may mga pagkakataong tila ang mga bituin sa langit ay bumubulong sa akin. Sinasabi nila na may bagay na dapat akong gawin, na dapat kitang balikan, kitang makausap ng harapan. Sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Ngunit bakit ngayon, bakit matapos ang ilang taon, ano ang nagtulak sa kanya upang bumalik sa aking buhay? Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin, inalala ko ang aming kabataan. Ang mga araw na puno ng tawanan, ang mga gabi ng walang katapusang kwentuhan. Si Miguel ay palaging may kakaibang pananaw sa buhay. Siya ang tipo ng tao na laging may sagot sa bawat tanong, laging handang magbigay ng lakas ng loob sa iba. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang bahagi ng aking mundo ang tila nawala. Sa kanyang liham, nabanggit niya ang isang lugar sa tabi ng ilog, ang aming paboritong tagpuan. Nais niyang magkita kami doon, isang hiling na agad kong tinugon. Sa araw ng aming pagkikita, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ang pag-asam na muli siyang makita ay mistulang isang pangarap na unti-unting nagiging realidad. Nang makarating ako sa tabing ilog, ang paligid ay puno ng mga alaala. Ang mga puno, ang tubig na umaagos, ang malamig na simoy ng hangin. Lahat ito ay tila nagbabalik ng mga nakaraang sandali. At sa gitna ng mga ito, nakita ko siya. Si Miguel nakatayo, nakangiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Miguel! Ang sigaw ko habang papalapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang sa bawat yakap ay naibabalik ang mga taon na nawala. Nang maghiwalay kami ng yakap, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng saya at kirot. Salamat Mateo, sabi niya, salamat sa pagdating. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumitaw ang mga kwento ng kanyang pagkawala. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap, ang mga bagong simula, ang mga pagkatalo at tagumpay. Ngunit sa likod nito, naramdaman ko ang bigat na daladala niya. Miguel, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko,
Pilit inaalam ang lihim na tila bumabalot sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ang ilog, tila pinakikinggan ang awit ng tubig. At sa wakas, sinabi niya, Mateo, may isang bagay akong gustong ipagtapat. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, ramdam ko ang pagbagal ng oras. Ang paligid ay tila nagdilim, ang hangin ay nag-iba. Ang mga susunod na salita niya ay ang magpapabago sa lahat ng aking akala. Mateo, hindi ako bumalik para lang makipagkita. Sabi niya, bumalik ako dahil may kailangan akong ipagtapat sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Ano ang kailangan niyang ipagtapat? Ano ang lihim na bumabalot sa kanyang mga salita? Miguel, ano ba ito? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang nais sabihin. Sa kanyang paghinga, tila may bumabalot na kalungkutan sa paligid. At sa wakas, sinabi niya, Mateo, may kinalaman ito sa nakaraan natin. Bago pa man niya ipagpatuloy ang kanyang sinasabi, narinig namin ang tunog ng isang sasalpukan sa di kalayuan. Ang tunog ay nagmula sa isang sasakyan na tila nawala ng kontrol at sa isang iglap, ang aming usapan ay naputol. Tumakbo kami papunta sa pinagmulan ng tunog at doon namin nakita ang isang eksena na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng kalsada, isang kotse ang bumangga sa malaking puno. Sa loob ng sasakyan, isang pamilyar na mukha ang nakatingin sa amin. Isang mukha mula sa aming nakaraan na matagal na naming iniwasan. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming muling pagkikita ni Miguel ay hindi lamang tungkol sa aming pagkakaibigan. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal na naming tinatago. Isang lihim na hindi na namin maikukubli pa. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ng aking kabataan ay tila mga lumang larawan sa isang album. Malabo, may bahagyang mga tupi, ngunit hindi kailanman nawawala. Isa sa mga pinakamahalaga sa akin ay ang mukha ni Miguel, ang kaibigan kong biglang naglaho ng walang pasabi. Madalas kong naiisip kung ano ang nangyari sa kanya, kung saan siya dinala ng kanyang mga hakbang at kung paano nagbago ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, isang liham ang dumating, tila mula sa nakaraan at muling binuhay ang mga damdaming matagal na nakatago. Natanggap ko ang liham sa araw na hindi ko inaasahan, sa isang ordinaryong umaga na puno ng mga karaniwang gawain. Nagulat ako nang makita ang pangalan ni Miguel sa sulok ng sobre. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, tuwa, kaba o takot, na baka hindi ito ang sagot sa mga tanong kong bumabagabag sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at ang unang linya ng liham ay agad na nagbigay ng init sa puso ko. Mahal kong kaibigan, matagal na tayong hindi nagkikita. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang pagdausdos ng mga luha sa pisngi ko. Muling bumalik ang alaala ng mga sandaling magkasama kami, ang mga tawanan sa ilalim ng mga bituin, ang mga pangarap na binuo namin sa lilim ng mga puno, at ang mga lihim na walang ibang nakakaalam kundi kami. Ang liham ay puno ng mga kwento ng kanyang paglalakbay, mga lugar na kanyang narating, mga tao na kanyang nakilala, at mga aral na kanyang natutunan. Parang nakikita ko ang bawat hakbang niya, ang pagbabago ng kanyang pananaw, at ang pag-unlad ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng mga kwento ay may isang bahagi na pumukaw ng aking pansin. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo, isinulat niya, isang lihim na matagal ko nang iniingatan. Nagulat ako at hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy. Ang lihim na iyon ang naging dahilan ng kanyang pag-alis, ang dahilan kung bakit siya nagpakalayo-layo. Nais kong sabihin ito sa iyo ng personal, ngunit hindi ko alam kung makakaya mong tanggapin. Nagpatuloy ang kanyang liham at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. 2 linggo mula ngayon, magkikita tayo sa lugar na huli nating pinuntahan, sa ilalim ng puno ng mangga sa lumang parke.
Doon ko sasabihin ang lahat ng dapat mong malaman. Ang kanyang pakiusap ay simple, ngunit puno ng pag-asa. Marahil ay ito na ang pagkakataon naming muling magkita, ang pagkakataon upang maipaliwanag ang lahat ng naiwang tanong. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali ang isip ko. Ano kaya ang lihim na iyon? Bakit kailangan niya akong malaman ito? Sa kabila ng aking takot, mas nangingibabaw ang pananabik na makita siya muli, na marinig ang kanyang boses at maramdaman ang kanyang presensya. Sa loob ng 2 linggo, naging abala ako sa pag-aayos ng lahat ng maaari, sa paghahanda ng sarili ko para sa muling pagkikita. Ang araw ng aming pagkikita ay dumating na. Maaga akong pumunta sa parke, dala ang mga alaala ng aming pagkakaibigan, ang mga pangarap na halos nakalimutan, at ang mga tanong na umaasa akong magkakaroon ng sagot. Sa ilalim ng puno ng mangga, naghintay ako. Habang papalapit ang oras, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko, ang pag-ikot ng mga damdamin sa loob ko. Maya-maya, isang pamilyar na silweta ang nakita kong papalapit. Si Miguel, ang kaibigan kong matagal nang nawala, ay naroon. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Sa kanyang mga mata na puno ng kapayapaan, ngunit may bahagyang lungkot. Lumapit siya sa akin at sa wakas nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko alam kung paano magsisimula, ngunit siya ang unang nagbigay ng salita. Salamat sa pagpunta, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at pag-asa. May isang bagay akong kailangan mong malaman at sana'y maunawaan mo. Hinawakan niya ang aking kamay at sa sandaling iyon naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ang mga taon ng pag-iisa, ang mga taon ng pag-iingat ng lihim na hindi ko inaasahang maririnig. Mahal kita, sambit niya ang mga salitang tumagos sa aking puso. Hindi ko alam kung paano sabihin ito noon, kaya't pinili kong lumayo. Ngunit ngayon, handa na akong maging tapat sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, na puno ng tensyon ng hangin. Hindi ko alam kung paano tutugon, kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na nagmula sa likod ni Miguel. Bigla siyang napalingon at sa sandaling iyon, bumukas ang isang pintuan sa gilid ng parke at isang grupo ng mga tao ang lumabas na tila naghahanap sa kanya. Miguel! Sigaw ng isa sa kanila, ang tinig ay puno ng pagkataranta. Kailangan na nating umalis. Napalunok ako. Ano ang nangyayari? Sino ang mga taong ito? At bakit tila may hinahabol si Miguel? Sa gitna ng aming muling pagkikita, isang bagong misteryo ang bumalot sa amin. Isang misteryo na magiging simula ng panibagong kabanata sa aming buhay.